Hits TV. Oh yeah. Miss Jillian Ward, abay ginulat ang ilang mga netizen patungkol sa kanyang sinasabing ayaw niya nang magsinungaling, no? Ano nga ba ang nakapaloob sa showbiz chika na ito? Kasi sa mundo ng showbiz sa Pilipinas, patuloy pong umuusbong ang mga bagong talento na hindi lamang mahusay sa pag-arte, kundi maging sa larangan ng musika. Isa sa mga kinikilala na star of the new gen ay si Jillian Ward. Kamakailan ay naging usap-usapan dahil sa kanyang mga revelasyon tungkol sa kanyang nararamdaman sa pag-ibig. Sa isang panayam, no, tungkol sa kanyang matapos ang kanyang performance sa programa, inamin niyang hindi siya nagsisinungaling. So yun po yung kanyang huling term, no, na talaga namang nagtrending hanggang ngayon pinag-uusapan siya sa buong social media world. So yun yung ating pag-uusapan at hihimay-himayin natin to sa pamamagitan ng balitang ito. But of course, isapan na natin si Miss Jillian Ward, kasi po meron pong isang balita na ngayon ay talaga namang nagte-trending. So panoorin natin tong video na ito. Ay inamin niyang ibinuhos niya ang kanyang nararamdaman sa lyrics nito. Say pa ni Jillian ay magsisinungaling umano siya kapag itinanggi niyang hindi siya pumapag-ibig ngayon. Marami ang kinilig para kay Eman Bacosa Pacquiao na kilalang type ng actress. Ngunit ilan rin ang naimbiyer na kay Jillian. Anila, sa mga ganitong paandar ng actress ay pinapatunayan ito na ginagamit niya lamang si Eman para sa clout. Matatanda ang naging issue ang umano'y one-sided love ng dalawa matapos ang cryptic post ni Eman online. Gayunpaman, promise naman ni Jillian sa mga fanay ay may nanliligaw na umano sa kanya at ipapakilala niya ito sa tamang panahon. Kasing i-perform ang nasabing single sa isang variety show ay inamin niyang ibinuhos niya ang kanyang nararamdaman sa lyrics nito. Say pa ni Jillian ay magsisinungaling umano siya kapag itinanggi niyang hindi siya pumapag-ibig ngayon. Marami ang kinilig para kay Eman Bacosa Pacquiao na kilalang type ng actress. Ngunit ilan rin ang naimbiyer na kay Jillian. Anila, sa mga ganitong paandar ng actress ay pinapatunayan ito na ginagamit niya lamang si Eman para sa clout. Matatanda ang naging issue ang umano'y one-sided love ng dalawa matapos ang cryptic post ni Eman online. Gayunpaman, promise naman ni Jillian sa mga fanay ay may nanliligaw na umano sa kanya at ipapakilala niya ito sa tamang panahon. Kasi Ayun. So, sa isang balita po kasi ay talagang usap-usapan po ang ilan sa mga naging sagot ni Miss Jillian Ward, no, matapos po siyang tanungin patungkol po sa kanyang tunay na estado ng kanyang puso. Si Jillian Ward ay matagal nang kilala bilang isang child star na kalaunan ay naging ganap na actress at performer. Sa paglipas ng panahon, nasaksihan ng publiko ang kanyang paglaki at ang kanyang mula sa inosenteng batang artista hanggang sa isang dalagang unti-unting natututo tungkol, no, sa kanya pong pagbuhay pag-ibig. Ang kanyang bagong awitin na Pumapag-ibig ay tila sumasailalim sa kanyang kasalukuyang yugto ng buhay. Ayon sa ulat, inilunsad ni Jillian ang kanyang bagong kanta na may temang pag-ibig at emosyonal na pagpapahayag. Ang awitin ay may masiglang tunog at danceable na ritmo, ngunit naglalaman ng mensaheng malalim ang pag-amin sa damdaming hindi kayang itago. So, yung term po kasi na ginamit niya, magsisinungaling ba ako pag sinabi kong hindi? Isa sa pinakamahalagang bahagi ng balita ay ang diretsahang sagot ni Miss Jillian Ward nang tanungin siya, no, patungkol sa kanyang love life. Nang tanungin siya, ba ay kasalukuyang umiibig? Sinabi niya, magsisinungaling ako pag sinabi kong hindi. Ang simpleng linyang ito ay nagdulot ng kilig at intriga sa mga tagahanga. Hindi man siya tahasang pinangalanan kung sino ang taong nagbibigay saya sa kanya, malinaw na may espesyal na taong nagpupukaw o nakakapukaw ng kanyang damdamin. Sa kanyang pahayag ay nagpapakita ng pagiging totoo at bukas ang kanyang nararamdaman. Ito isang katangian na hinahanga ng maraming kabataan ngayon. Kumbaga sa tanong sa kanya, hindi niya kailangan mag-sugarcoat, hindi niya kailangan magsinungaling. Diretsahan niyang sinagot, no? Hindi pang showbiz yung kanyang sagot. So, ang kanyang Pumapag-ibig ay hindi lang basta isang proyekto para kay Jillian. Ayon sa kanya, aktibo din siyang nakikilahok sa pagbuo ng kanta, lalo na sa mga rewrite ng lyrics upang mas maging personal ito para sa kanya. Ipinahayag niya na ang musika ay isa sa kanyang paraan upang ipakita ang kanyang tunay na sarili, hindi bilang karakter sa isang teleserye, kundi bilang si Jillian mismo. Sa pamamagitan ng kanta na ipapahayag niya ang kanyang damdamin at karanasan, lalo na pagdating sa kanyang pag-ibig.
pag-ibig, no? Ayon pa kay Jillian, ang kanta ay inaalay niya sa lahat ng taong umiibig, no? Alam ko po na binuo to, kanta na to dahil nabigyan niya ng hustisya eh. Kasi pag pinakinggan niyo yung kanta, mai-in love kayo. Not only dun sa kanyang boses, but of course, kung paano niya kinanta, kung paano niya nire-write yung song, kung paano nakarelate ang maraming mga tao dito. At yung sinabi po ni Jillian na parang magsisinungaling pa ba ako sa mga pagkakataong ito? Kung in love ka, sabihin mo na, 'di ba? Hindi mo kailangang na parang i-deny, 'di ba? Sa kabila ng kanyang mga hectic na schedule, nagagawa pa rin ni Jillian na patunayan sa publiko, no, ang kapansin ng kanyang personal na buhay. Dito, ipinapakita nito ang kanyang kakayahan na magbalanse ng trabaho at damdamin, isang hamon na kinaharap ng maraming kabataan, no, dito po sa ating pong sa ating henerasyon. Hindi rin maikakaila na patuloy ang pag-unlad, no, nitong si Miss Jillian bilang isang artista kasi bukod po sa pag-awit niya, siya rin ay nagsasanay sa pagsasayaw. Kumukuha siya ng voice lesson upang mas mapabuti ang kanyang kakayahan. So bukod dito, mayroon rin siyang mga kantang siya mismo ang sumulat. Pinapakita nito ang kanyang dedikasyon sa sining, ang kanyang hangaring maging isang ganap na musikero, hindi lamang isang performer. So dahil po dito, iniisip din po ng ilan na dahil naging successful nga yung kanya pong pag-awit, since dati po, di ba, nung panahon po ni ito pong panahon ni Mr. Manny Pacquiao, Senator Manny Pacquiao noon, nagkaroon din siya ng album, 'di ba? So hindi rin po posible na magkaroon ng kolaborasyon itong si Eman Bacosa Pacquiao at si Miss Jillian Ward, no, sa kanila pong song na ilalabas. I hope na talagang bigyan ng pansin, no, ito pong tinatawag na bagong ito pong proyekto na gagawin na ito kasi bagay naman talaga, 'di ba? Kahit naman talaga sino. At the same time, isa sa napakagandang news na natanggap din po ni Miss Jillian sa ngayon dahil sobrang trending si Eman at si Miss Jillian Ward. Ang dami pong bumibisita sa kanya pong tinig, sa kanya pong kinanta doon po sa Spotify kasi available po siya sa Spotify. You can hear that on Spotify. Kung meron po kayong app na Spotify, hanapin niyo po yung kanta ni Miss Jillian Ward at LSS kayo, Last Song Syndrome, kung saan mararamdaman niyo yung sinseridad ni Miss Jillian Ward sa kanyang pagkanta at kung ano yung pinaguhugutan ni Miss Jillian doon po sa kanyang inawit, no? Yun ang maganda kasi kay Jillian eh. Parang lahat ng ginagawa niya, very sincere na ginagawa niya lahat yun ng may puso. Hindi lang basta dahil kailangan niyang gawin, but of course, ginagawa niya yun kasi gusto niyang ipakita sa publiko na hindi lang ako actress, no? Hindi lang ako dancers, but I also have parang meron din boses si Miss Jillian. Kung titignan nga natin, talagang full package talagang isang Jillian Ward eh. 'Di ba? At the same time, nahaluan pa siya ng isang Eman Bacosa Pacquiao. Tapos parang kung titignan nga natin, 'di ba, si Jillian parang nasa kanya na lahat, maganda, sexy, talented, tapos mapagmahal sa magulang, 'di ba? Talagang sobra yung kanyang pagpoprotect sa kanyang mami, lalo na lumabas yung mga issue na parang pangit man ng term, sinasabi nila na si Jillian daw ay parang mami niya yung may kagagawan kung bakit napalapit daw si Jillian dun kay Chabit, 'di ba? Na pinagtanggol niya yung kanyang nanay, which is tama naman yung kanyang ginawa. So anyways, yun po yung isa sa mga talagang ikinakagalak ng maraming mga netizen kasi kumbaga parang si Jillian talagang may magandang aral din siya na ibinibigay. Naging inspirasyon din siya, no? Sabi nga, ang pag-ibig bilang inspirasyon ay isang pinakamalakas na inspirasyon na sining. Musika man yan, pag-arte man yan. Para kay Jillian, ang kanyang nararamdaman ay naging fuel upang makalika ng isang kantang puno ng emosyon at sigla. Kaya naman sobrang kinukongratulate natin si Jillian. Ang wish natin sana nga one day ay makita natin talaga na magkasama si Jillian at si Mr. Eman Bacosa sa kanilang bagong single na aawitin. So abangan natin yan. So that's it for hello po sa lahat po ng mga fans at supporters po ni Miss Jillian Ward and Mr. Eman Bacosa Pacquiao. Panibagong updates po tayo for today's video dahil talaga namang nakakaloka ang mga balitang nasagap po natin, na alam ko pong ikatutuwa po ninyong lahat, dahil ang balita pong ito ay patungkol sa special na regalo, ni Miss Jillian, ni Mr. Eman Bacosa Pacquiao to Jillian Ward, na kung saan ay agad na naging usap-usapan ngayon sa social media at sa showbiz circle.
Maraming napaisip, ano nga bang ibig sabihin ng regalong ito? O may malalim bang kahulugan? Sa mundo kasi ng showbiz, kahit simpleng kilos o regalo, kadalasan ay binibigyan ng kahulugan, lalo na kung may kilig factor or posibilidad na special na ugnayan. So sa report na ito, tatalakayin natin ng masinsinan ang iba't ibang anggulo ng isyong ito. Mula sa simbolo ng regalo at posibilidad ng romantikong kahulugan hanggang sa pananaw ng publiko at ang mas malalim na interpretasyon sa ganitong uri ng gesture. Syempre, bago ngayong araw, ito na no, binisita po natin ang ilan sa mga Instagram account nitong si Miss Jillian Ward. Aba, grabe na po yung yung naging resulta ng kanyang sakripisyo, kasi according po dun sa kanyang mga co-stars and co-actors doon po sa kanyang Never Say Die, si Jillian po napakasipag mag-workout. Biruin niya pagkatapos po ng kanyang taping, hindi po siya kahit pagod, 'di ba, kahit puyat, sige takbo, exercise, talagang iniingatan niya yung katawan niya. Tignan niyo naman yung body niya. Grabe, talaga mapapasana all ka na lang talaga kay Jillian. Sobrang liit ng bewang, kaya nga talagang marami pong mga netizen ang nagsasabi na kung gusto natin no na talagang magkaroon ng Rosalinda no in the future nagaganap, maganda talaga si Jillian, kasi yung figure niya si Marimar, 'di ba? Si Marimar pala yun, tapos gumanap ding Rosalinda, 'di ba? Napakaganda ng kanyang katawan, ang liit ng bewang, tapos ang laki ng puwet, ang laki ng balaka, ang ganda. 'Di ba? Parang ano ba, Diyosa ka na be. Yun. Kaya naman talagang sobrang hinahangaan po siya ngayon dahil sa sobrang determinasyon niya sa pagpapasexy, no? So, eto na, punta na tayo sa ating video kasi meron po kasi mga nakarating na mga balita, no? At may mga nabasa po ako mga article na nagsasabi na ito raw di umanong si Miss Jillian Ward at ang ina nito ay tuwang-tuwa. If you remember, di ba, nagpunta po sila sa Bohol. So, pumunta siya dun sa laban ni Mr. Eman Bacosa Pacquiao, kung saan naroroon yung pamilya ni Miss Jillian, present doon. At the same time, ganun din po yung pamilya ni Mr. Eman, present sa game po ni Mr. Eman Bacosa Pacquiao, kung saan nag-champion po siya, no, sa kanya pong laro na yon, sa kanyang boxing karera na yon. So, dahil po dito, ang dami pong mga nagtatanong na bakit ganun ka-special tong regalo na to na ibinigay. Kasi bago po sila maghiwalay doon, meron pang ibinigay bilang appreciation ni Mr. Eman kay Miss Jillian. Meron po siyang isang regalo na sobrang importante para kay Eman Bacosa, no? So ito po yung tinatawag na boxing gloves. Kasi inalam ko ano bang simbolo nito para sa mga boxers na katulad po ni Mr. Eman. Una, yung kanyang boxing gloves kasi ay simbolo po ito ng lakas at proteksyon niya. Ang boxing gloves ay simbolo ng tapang, lakas at kakayahang lumaban. Maaring nais ipahiwatig ni Eman kay Jillian na naniniwala siya na siya sa lakas nito bilang babae. Handa itong suportahan si Jillian sa anumang laban sa buhay. At ito'y isang paraan ng protection gesture na hindi direkta pero may mensahe. Biruin ninyo, pag aalamin ninyo, alam nyo po na ang boxing gloves ay napaka-importante niyan sa mga boxers, no? Katulad po ni Mr. Eman Bacosa. Pero yung kanya pong championship na boxers na ginamit, no? Yung boxing gloves, hindi boxers, boxing gloves na ginamit ay in-offer niya kay Miss Jillian Ward. So ganitong konteksto, ang regalo hindi basta material na bagay, kundi isang empowering symbol, no? Dahil sa background ni Eman, ang boxing gloves ay maaaring isang bagay na malapit sa kanyang puso. Kapag binigay mo ang isang bagay na mahalaga sa'yo, kadalasan may emosyon ito. So ang ibig sabihin, hindi random, no? Kumbaga parang pinag-isipan talaga niya, hindi random ang regalo. May personal touch, no? Kay Jillian, para kay Jillian, at sa tingin ni Jillian. So ano ba yung inside meaning nito? Sabi dyan, sa showbiz uso, ang inside meaning ng mga regalo, maaaring ang boxing gloves ay simbolo ng laban lang tayo sa challenges. I'll always be in your corner. You're strong and I admire that. Hindi man direktang sinabi ng ganitong regalo ay pwedeng maglaman ng mensaheng mas malalim kaysa sa nakikita. May romanting kahulugan ba ito, no? Ito ang pinakaabangan ng tanong ng netizen. May ibig sabihin ba ito na higit pa sa pagkakaibigan? Ito ang pinakaabangan tanong ng ilan. So, sa kultura ng Pilipino, ang pagbibigay kasi ng mga regalo ay kadalasang bahagi ng panliligaw. Hindi man bulaklak o chocolate ang ibinibigay, ang mahalaga ay yung intensyon niya, no? Ano bang intensyon ni Mr. Eman? Ba't niya binigay itong regalo na to? So, kung susuriin, hindi ito isang basta ibinigay na personal na bagay kung walang espesyal na dahilan. O, gets nyo? Kung consistent ang gesture ni Eman, maaaring ito ay paraan ng pagpapakita ng interest or soft launch ng relasyon. O, diba? Ito na yung sinasabi ko. Sa modernong panahon, uso ang tinatawag na soft launch, yung hindi pa direktang inaamin pero may palatandaan na. Ano ba yan? Yun pala ibig sabihin nun, ano? So, ang pagbibigay ng regalo, may meaning. Ipinapakita sa publiko, pinag-uusapan ng fans, ay maaari itong bahagi
nagsasabi ng unti-unting paglantad ng closeness nila. Pero posible ring magkaibigan pa lang sila ngayon. At hindi lang basta kaibigan, close friend, no? So hindi rin natin makakalimutan ang posibleng magkaibigan lang sila, walang romantic intention, natural lang ang gift giving sa kanilang circle. Kasi sa showbiz maraming close friendship na pagkakamalang relasyon. Pero sa akin pong pananaw, nakikita ko talaga na very sincere kasi yung intention ni Eman eh. Hindi natin makikita na talagang pang showbiz lang talaga yung ginagawa niya, 'di ba? Hindi ko maramdaman yung mga ganung aspeto. Talagang feeling ko talaga. Kaya ay nako, napakasarap talagang kiligin Hindi na bago kapag may ganitong balita, mabilis itong kumalat online. May mga netizen na may kanya-kanya tayong interpretasyon pagdating po dun sa pagbibigay ng regalo. May mga kinilig na mga fans, maraming fans ang natuwa at kinilig. Sabi nga bagay sila, ang sweet naman ng gesture, may something na talaga, sabi diyan. Para sa kanila, ang boxing gloves ay hindi lang regalo kundi sign ng affection. May mga nanghihinala, may ilang din nagsasabing baka publicity lang daw, baka coincidence, baka pinapalaki lang ng fans. Hindi maiwasan yung mga ganong reaksyon lalo na sa industriya na puno ng intriga. Pero may mga netizen din naman na neutral lang yung kanilang pananaw pagdating dito. May mga netizen na mas practical lang tingin. Sinasabi nila na regalo lang yon, wag daw bigyan ng mali siya. Support lang siguro. Ito ang balance sa pananaw na hindi agad nagko-conclude. Para mas maintindihan natin ang sitwasyon, mahalagang tignan din natin ang personalidad ni Jillian. Si Jillian Ward ay kilala bilang masipag, independent, at strong ang kanyang personality. Kung bibigyan siya ng boxing gloves, parang bagay ito sa kanyang image ng babaeng kayang lumaban at tumayo sa sariling paa. Sa side naman ni Eman, ay galing siya sa prominenteng pamilya. May background sa sports, lumalabas sa supportive and thoughtful. Sa ganitong gesture, may effort siya eh. Hindi siya isang typical na showbiz suitors lang. May unique siyang paraan ng pagpapakita ng care na mas malalim na interpretasyon. Kung lalaliman pa natin ang analysis, ang boxing glove ay maaaring sumisimbolo ng kanyang partnership, sumisimbolo ng trust, no? Na parang sinasabi niya kay Miss Jillian Ward na pwede mo akong pagkatiwalaan. I will be your protector, I will be your protections, 'di ba? Parang ganoon yun eh. So kaya naman talagang sobrang tuwan-tuwa pala ito pong pamilya ni Miss Jillian nung umuwi sila galing doon kasi yun yung pinakita ni Mr. Eman Bacosa Pacquiao sa pamilya ni Jillian. Kaya naman ay nako, talagang dito palang makikita na kung gaano ka-love ni Eman at ni Miss Jillian Ward ang isa't isa. Kaya naman na ngayon pa lang talaga is hindi pa man po nila inaamin sa publiko ano mga estado ng kanilang relationship, but I believe in my heart, nararamdaman natin yan, tumatagos yung kanilang mga ginagawa na hindi lang basta ito pang showbiz lang, pang hype lang, pang clout lang, 'di ba? Kaya ako po sobrang pinagtatanggol ko si Jillian sa mga nagsasabing ginagamit niya lang si Eman. Kasi wala po ako nakikitang gamitan na nagaganap. Kasi number one, hindi po si Jillian ang lumapit kay Eman. Si Eman po ang nagsabing crush niya si Jillian. Kaya po nagkaroon ng Jillman, 'di ba? Pero in a short span of time, pinaramdam sa atin ni Jillian at ni Eman kung gaano sila ka-sincere sa isa't isa. Kaya ako ngayon, I will stand for Jillian and Eman Bacosa Pacquiao. Kayo po, anong yung sa loob? Hello po sa lahat po ng mga nagmamahal kay Miss Jillian Ward and Mr. Eman Bacosa Pacquiao. Abay, Miss Jillian Ward nagpaliwanag, and isa rin pala ito sa mga biggest reason kung bakit tinanggap niya ang proyektong ito. Kasi alam natin na pag tinanggap niya to, since yung kanyang nakakasama ngayon ay galing din sa isa sa mga kilalang love team sa Pilipinas. At medyo susuong siya sa isang napakahirap na desisyon. Pero isa rin pala sa mga biggest reason kung bakit niya tinanggap ang proyektong ito. Ito pala yon. So yun yung pag-uusapan natin maya-maya lamang. But before that, if you haven't subscribed, eto na, pag-usapan na natin kasi matapos po kasi na ihayag or parang i-announce ng ABS-CBN or ng GMA na itong si Miss Jillian Ward at itong si Mr. David Licauco ay magsasama sa isang serye. Ang dami pong mga nambabash ngayon kay Miss Jillian kasi parang sinasabi nila na hindi raw bagay si Jillian kay David kasi totoo naman, mukha naman talaga silang magkuya kung tutuusin ha. Yun naman talaga yung nakikita ko sa kanila din. Yun yung komento ko patungkol doon. So, ang dami pong mga nambabash kay Jillian na hindi raw dapat si Jillian ang kapartner ni Mr. David Licauco sa nasabing serye. And parang syempre si Mr. David po kasi ay kalab team ni Miss Barbie Fortesa. So dahil dito may mga Barda fan na medyo hindi ganun ka supportive when it comes dun po sa proyektong ito ni Miss Jillian. So sa isang interview, pinaliwanag niya po yung kanyang sarili, no? Dito po sa kanyang interview with Mr. Boy Abunda. Panoorin natin. No, actually po, I'm very proud of this show kasi usually po, di ba, kapag nagtatandem isang babae at
at lalaki, they think love team agad. But for this show, we're an action pandit. Kumbaga, ano po kami, parang kung may Ghostbusters, kami lang po ang mga busters ng mga ng mga masasamang tao. We're gonna do it together. So, ayun po, parang hindi namin focus yung parang kilig. Yung love angle. Yes, for this show talaga, may bigger purpose po yung show. At saka it seems like you're creating or you create with that group, the barkada. Yes, So, yes. sila Rahil, and it seems like it's you have one Yes po, yung Yun. So, pinaliwanag po dito ni Miss Jillian Ward na yung kanilang samahan ni Mr. David Licauco, ni Mr. Rahil Bria, at ilan sa mga actors na pumasok nung una, ay yun, parang it's about hindi siya pang love team. Kumbaga, pinag-partner sila ni David hindi para magpakilig ng mga netizen, para po parang ma-switch silang dalawa, no? Kasi parang iniisip kasi ng ilang mga fan na siniswitch si David kay Jillian at si Jillian kay David, which is pinaliwanag dito ni Miss Jillian Ward na hindi sila love team. Sila po ay parang partners in crime, parang ganun. So sila po ay parang mga sabing ganun, grupo sila ng Ghostbuster, parang ganun yung tema, 'di ba? So isa rin pala sa pinaka-biggest reason kung bakit tinanggap din nitong si Miss Jillian Ward. Number one, syempre, proyekto 'yan. Kailangan niyang tanggapin bilang isang professional na artista at actors and actresses. Kailangan mo talagang i-accept 'yan dahil trabaho 'yan. Pangalawa, kaya niya rin tinanggap 'yan kahit alam niyang susuungin niya yung ibang mga pambaba sa kanya dahil nga galing nga sa love team itong si Mr. David at sikat na love team din sa GMA yung sasagasaan niya. Tinanggap niya yon kasi alam niya na hindi sila magiging magka-love team dito. Alam niya na magiging team lang sila dito, hindi sila love team. Yun po yung nililinaw dito ni Miss Jillian. Pero sa isang banda, sinasabi po ng mga netizen na ang dami na pong naiinip sa paglabas ni Mr. Eman Bacosa doon po sa kanilang Never Say Die. Kasi ang isa sa pinaka-biggest na magandang nangyari nung nai-announce na nalalabas na si Mr. Eman sa Never Say Die, ang dami pong nanonood. Ang taas po ng rating, no? Hindi pa man po lumalabas yung segment ni Mr. Eman, ang taas na agad. At isa rin sa mga nakikita ko na sinasabi nila na guest lang daw si Miss Eman dito. Hindi raw siya magtatagal. Hindi masyadong marami yung kanyang dito, yung kanyang karakter. Parang lang, konti lang. Ngayon dahil po sa ganda ng outcome, no? Sa ganda ng mga nagiging resulta. Balita pa lang napapasok. Pero umiingay na agad ang Never Say Die. So possible yun na bibigyan siya ng mas maraming exposure. 'Di ba? Yun yung isa sa mga mga pinakamagagandang good news na pwedeng mangyari po between Eman and Miss Jillian Ward. So, katulad po kung naaalala ninyo or kung napanood niyo po yung Maria Clara at Ibarra, doon po sa serye na yon, hindi naman talaga si David at saka si Barbie ang bida doon Hindi po sila yung talagang focus doon. Si Maria Clara at Ibarra ang talagang doon, focus doon. Pero dahil po uminga yung pangalan nila, yung accidental love team nila, talagang kinagat ng tao. Ano nangyari? Ang ending, sila yung naging parang bida doon sa palabas na yun. Sila yung parang nabigyan ng highlights. So, ganun din ang mangyayari ngayon kay Jillian tsaka kay Eman. Pag naging maganda yung naging outcome ng teleseryeng Never Say Die sa pagpasok ni Eman Bacosa Pacquiao, baka hanggang ending ng Never Say Die, silang dalawa talaga yung pagpartnerin. Kasi nilinaw na ni Jillian Hindi talaga si David Licauco ang kalab team niya doon Hindi talaga si David Licauco ang endgame niya doon. Hindi sila magkalab team doon, kundi magka-partner lang sila. So, pag iniisip natin yung situation, pwedeng umikot yung storya na si Mr. Eman Bacosa Pacquiao ang magiging kalab team. Ang ending niyan si Jillian at si Eman talaga ang magiging highlights, diba? At posible yun. Kasi kasama nila si Rahil, kasama nila yung Korean actor, kasama nila si David, pero never naman silang umingay Hindi naman sila nag-create ng talagang malaking usapin sa social media. Pero ito, pagpasok ni Eman, hindi pa man siya lumalabas sa teleserye, pinag-uusapan na siya, 'di ba? So ibig sabihin, malakas talaga ang Jillman. Malakas talaga yung kanilang tambalan, yung kanilang chemistry ay umaapaw sa lahat ng mga fans si Jillian Ward. Kasi this is gonna be the first time na talagang masasabi mong pinag-usapan ng tuloy-tuloy ang pangalan ni Jillian, kasi dati hindi talaga Although marami siyang mga followers, marami siyang mga supporters and followers po sa mga social media account, pero hindi ganun kadami at kaingay ang pangalan niya when it comes to showbiz. Ngayon lang talaga, year 2026, sobrang umingay ang pangalan ni Jillian Ward nang pumasok sa buhay niya si Mr. Eman Bacosa Pacquiao. Kaya nga masasabi natin na blessing in disguise talaga si Eman. Pero idadrop din naman natin yung mga nagsasabing may gamitang nagaganap, 'di ba? So kaya pag-pray natin, isama natin sa prayer na sana nga
ay talagang magtuloy-tuloy yung karakter ni Mr. Eman Bacosa Pacquiao sa nasabing serye. So kayo po, ano? Hello po sa lahat po ng mga nagmamahal at sumusuporta kay Miss Jillian Ward and Mr. Eman Bacosa Pacquiao. Dahil itong si Mr. Eman Bacosa po ay tila baga may pinaghahandaan, ano? At dito niya po sinabi sa kanyang interview na talagang may preparation siyang ginagawa para sa kanyang future at para dito. So ano nga ba ito? Pag-usapan natin yan. But before that, if you haven't subscribed yet, natin ito pong ilan sa mga paghahanda at ilan sa mga kaganapan kay Mr. Eman Bacosa Pacquiao. Matapos po silang pag-usapan at tumingay ang kanilang pangalan ni Miss Jillian Ward, no? At ni Mr. Eman Bacosa sa publiko ay sunod-sunod po ang ilan sa mga produkto na nagtitiwala ngayon kay Eman. Iba't ibang brands ang lumalapit kay Eman para po i-endorse nito. At the same time, may mga nakaambang proyekto na rin si Mr. Eman Bacosa Pacquiao sa mga susunod na araw, sa mga susunod na buwan. So this year is gonna be the year of Miss Jillian Ward and Mr. Eman Bacosa Pacquiao. Kasi inaasahan po natin na patapos pong umingay ang kanilang pangalan sa publiko, ay mas binibigyan pansin ngayon, no? At hinahanapan ng magandang material. Ito pong si Jillian at saka si Mr. Eman Bacosa pagkatapos po ng seryeng Never Say Die ay maaaring magkakaroon po ng proyekto together. Itong si Jillian tsaka si Mr. Eman Bacosa. Ngayon po is parang hinahanapan nila ng magandang material na ibibigay para kay Jillian at kay Mr. Eman, yung babagay sa kanila. Kasi si Eman kasi, since kakasabak niya pa lang po sa mundo ng showbiz, at ngayon pa lang talaga siya aarte. Kasi wala naman talaga siyang background sa pag-artista at sa acting, di ba? So kailangan niya pong umattend ng mga practices, umattend ng mga acting workshop, no? Para talagang mapantayan niya yung acting prowess ni Miss Jillian Ward. So yun po yung ilan sa mga kaganapan sa buhay ni Mr. Eman Bacosa. Congratulate natin siya dahil sobrang dami niya po, no? May mga bago siyang brand na sa kanya, pinakita sa kanya. May mga bagong brand na sa kanya ino-offer para po siya ay maging endorser nito. Pero kasabay din nito ay meron po mga preparasyon palang ginagawa si Eman. So inamin po niya na lahat po ng mga kinikita niya ay diretso sa kanyang ina. Ang bait ni Eman. So panoorin natin tong interview niya. Let's watch this. Sa selection kasi kami dalawa. Kasi minsan busy ako sa mga ginagawa ko. Minsan kayo galing sa mga pinikita. Siyempre magbili ng mga lupa. Mga lupa. Bakit? So meron ka ng pinagdaan. Meron na po. May nabili ka na. Secret. Pupuntahan niya eh. Wala kang palo. Ayun, sabi po ni Mr. Eman Bacosa Pacquiao, according to him, tinanong po siya ng isa sa mga nag-i-interview kung paano niya minamanage yung kanyang pera. Sinabi niya po sa kanyang interview, sa aking pagkakaunawa, na dalawa sila ng mami niya na nagmamanage ng kanyang mga kinikita. Kasi hindi po biro ang kinikita ng isang boksingero, lalo na't pag international po yung kalaban mo. Talagang dolyaris po ang kinikita niya dyan. So sabi niya, is dalawa sila nagmamanage ng kanyang ina. At the same time, is isa sa mga investment na ginagawa ngayon ni Mr. Eman ay ang bumili ng mga lupa. Ang sabi niya, bumibili siya ng mga, ibig sabihin ng mga marami. So, ibig sabihin, nakabili na siya ng mga lupa, nakapag-invest na siya ng mga lupa, no, para sa kanyang future. This is the reason why kung bakit talagang si Eman po ay masasabi natin na ito yung katunayan na hindi niya kailangan gumamit ng ibang tao para lang gumanda yung buhay niya, diba? Kasi sa sinasabi ng ilan, si Jillian daw ginagamit si Eman. Meron din nagsasabi si Eman ginagamit si Jillian. So, ito po yung katunayan na both sides, si Jillian po, may sarili po siyang hanap buhay. Naghahanap buhay siya from child star up to the present, diba? Yun talaga yung trabaho niya eh. Artista na po si Jillian mula nung pagkabata. Hanggang sa ngayon ay nagtatrabaho siya bilang artista. Hindi rin po siya nababakante. Lagi po siyang may mga endorsement, meron din siya may mga teleserye siyang ginagawa sa ABS-CBN na bagay na nagpapatunay na talagang meron pong established na income si Miss Jillian.
Kaya naman hindi natin masasabi na talagang ginagamit niya lang si Eman kasi dati pa naman siya talaga artista. Nakakabili siya ng mga magagandang mga luxury cars, luxury items, magandang bahay because of true blood and blood and sweat niya, 'di ba? Sa kanyang pawis at dugo. Pinaghirapan niya lahat 'yun. Kaya there's no way para sabihin ng ibang mga bashers na user ang isang Jillian. Ganon din po si Eman, bago pa siya pumasok sa mundo ng showbiz. Meron na po siya talagang masasabing pera kasi nga po nagbo-boxing na siya. At the same time siya po ay anak, anak siya ng isang Senator Manny Pacquiao na tinaguri ang World Boxing Champion. At alam natin kung gaano kayaman si Mr. Pacquiao, kaya napaka-imposible din na may panggagamit na magaganap dahil lang sa pera, 'di ba? Dahil si Mr. Eman po, kahit hindi na rin po yan magtrabaho kahit di na nga yan talagang kumayad ng gusto, meron na pong mana yan mula kay Mr. Pacquiao. At the same time, sinusuportahan din siya ni Senator Manny sa kanyang journey. Hindi nga lang siya pa nakapagtapos ng kanyang pag-aaral kasi mas pinili niya na mag-boxing. Di ba sa kanyang recent interview sinabi niya na ang kurso na gusto niyang kunin ay maging isang mechanical engineer. Kaso nga lang, since may opportunity po dumating sa kanya, mas inuna niya po yung oportunidad or opportunity na dumating sa kanya na maging isang boxer, na maging isang boxing, dun sa industriya ng boxing. So dito po sinasabi dito na si Eman on his early age is alam niya pong i-manage yung kanyang kaperahan. Alam niya kung paano niya palalaguin. Alam niya kung saan niya dapat ilagay, At sabi ko na maaaring ito rin ang rason kung bakit sobrang bet ng nanay ni Miss Jillian Ward si Emma ng pamilya ni Jillian. Kasi nga, he is a good man, he is a godly man, 'di ba? Godly man talaga yun si Mr. Eman kasi talagang pag magkasama sila ni Jillian, according to him and to Miss Jillian, talagang sinishare ni Mr. Eman Baco sa Pacquiao itong si Jillian ng Word of God, 'di ba? Kaya naman sa ngayon, masasabi natin, established na rin talaga. Kumbaga, pag-iisipin natin, established na rin talaga yung buhay ni Eman bago pa siya pumasok sa mundo ng showbiz. 'Di ba? Kung sino man yung mapipili niyang magiging makakasama niya in the future. Kaya sabi na hindi na talaga sila magugutom dahil ngayon pa lang ay pinaghahandaan na ni Eman kung ano man yung magiging pipiliin niyang maging future, 'di ba? Kaya naman Eman is really godly and very napakamasinop pagdating sa kapirahan. Kaya naman kung kay Jillian, diretso niya na yan, di ba? So, kayo po, anong yung sa loobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone!